Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ating ipagpatuloy at balikan ang kwento ni Disciple Pedro at kung makakaligtas nga ba si Thaddeus. Ang mga smoke bomb at ang mga stun grenade ay walang lethal na epekto kapag ito ay sumabog. Pero iba ang usapan kapag sabay-sabay ang mga ito na sumabog. Magdudulot ito ng napakalakas na shockwave. At ganoon na nga ang nangyari nang tinanggal ni Thaddeus ang pin ng mga granada. Nagkaroon nga ng napakalakas na pagsabag habang suot-suot pa ni Philip ang vest na naglalaman ng mga ito. At ang mga shockwave na madudulot nito ay sobrang lakas at napakalakas ng impact. Pero may isang napakalaking pero. Pero kung ang taong sumalo ng pagsabog na yon ay si Disciple Philip, ay tiyak na hindi basta-basta mamamatay ito. At sa lugar nga na kung saan nangyari ang pagsabog, ay nakatihaya pa si Disciple Philip na tila ba wala pang malay. Pero ang totoo nito ay nagpapahinga lang siya at nag-iisip. Iniisip niya si Pedro at ang kanilang naging laban. Iniisip din niya na ito sana ang pinakamagandang pagkakataon para patayin siya ni Pedro. Pero hindi siya pinansin ni Pedro at mabilis itong umalis kasama si Thaddeus. Simula sa pagdating ni Pedro sa kuta ng Shadow Men, hindi siya ang puntirya nito kung hindi ang tanging gusto niya lang ay makuha si Thaddeus. At kahit pati sa naging laban nila kanina lamang, ay hindi nakafocus si Pedro sa kanya. Ang lahat na atensyon ni Pedro ay wala sa kanya kung hindi ay kay Thaddeus. Umaatake nga si Pedro sa kanya pero ang mga mata nito ay nakatingin kay Thaddeus, tiningnan ang kanyang sitwasyon. Hindi buong lakas ni Pedro ang kanyang naranasan kung hindi isang Pedrong nagmamadali. Pero paano? Paano daw na nagagawa ng isang kagaya niya na gumalaw ng ganoon na lang? Paano siya nakakalaban ng ganoon kahit hindi nakatuon ang buong atensyon niya? At dito ay napagtanto ni Philip na ang lahat ng mga kwento tungkol kay Pedro ay hindi mga kathang isip lamang kung hindi ay tunay. Agad nang bumangon si Philip at tinanggal ang punit na vest. Agad niyang naredyohan ng mga miyembro ng Glory na nasa Kowloon ngayon na magpatuloy at isagawa ang kanilang plan B sa buong Kowloon. Ano na kaya ang sunod na hakbang ni Philip para mahuli si Pedro? Patuloy pa rin ang pagtakas ni Pedro at Thaddeus. Pasan niya pa rin ang walang malay na katawan nito. Tinawagan ni Pedro si G1 at sinabi na papunta sila ngayon sa kabilang port. Doon daw niya papuntahin nagbangka. Tinatanong ni G1 si Pedro kung ayos lang daw ba siya. Sinabi ni Pedro na sa mabuting palad ay maayos lang siya. Pero masamang balita, inubos na ng mga mersenaryo ni Philip ang mga Shadow Men at sila na ang may kontrol ng Kowloon. Binalaan siya ni G1 na mag-ingat sila dahil siguradong hindi sila palalagpasin ng mga mersenaryo kapag nakita sila. Huwag daw siyang mag-alala saad ni Pedro. Pero ayon kay G1, hindi siya mag-aalala kung siya lang ang mag-isa. Napansin ni Pedro na unti-unti nang nagiging kulay asul ang mga labi ni Thaddeus. Ganoon na rin ang mga dulo ng kanyang daliri. Pangitain nito na mas lalong lumalala ang epekto ng kanyang pneumothorax. Kapag hindi siya nagmadali, napakalaki ng posibilidad na mamamatay si Thaddeus. Pero may malaking problema. Ayon sa intel ni G1, masyadong mahigpit ang bantay sa mga eskinita at mga daan papuntang port. Wala sanang problema kung siya lang mag-isa. Pero mahirap lagpasan ang mga bantay kung akkay-akkay niya si Thaddeus. Ano na daw kaya ang pwede niyang gawin? Mabilis na nag-isip si Pedro kung anong paraan ang possible sa sitwasyon na ito. At sa ilang sandali lang ay nakaisip nga siya ng kanyang pwedeng gawin diskarte. Napakalaki ng panganib na pwedeng maidulot ng planong ito pero ito lang ang paraan. At hindi nag-alinlangan si Pedro na lumapit sa isang mersenaryo na may takip ang mukha. Tinanong siya ng mersenaryo kung ano ang ginagawa niya. Sino daw siya? Inosenteng mukha ni Pedro ang kanyang pinakita sa mersenaryong ito. Ano kaya ang binabalak ni Pedro? Malalagpasan kaya nila ito? Makalipas lang ang ilang sandali, sa isang eskinita na daanan papuntang port ay may dalawang mersenaryo na nagbabantay. Nakatanggap naman sila ng utos mula sa isang radyo na kapag may nakita silang kainahinalang tao ay magbigay ulat daw sila. Kapag ayaw magpakilala ng misteryosong tao o tumigil ay agad na daw nila itong patumbahin. Pinag-uusapan naman ng dalawa na ang alam nila, si Pedro ay isang matanda na malapit ng mamatay. Kailangan pa daw ba talaga nilang gawin ito? Sinabi naman ng kalbong lalaki na ngayon niya lang din narinig ang kanilang boss na atet na atet. Mukhang may dahilan daw talaga ito.
Bigla naman nilang napansin ang kahinahinalang anino sa likod ng makakapal na usok. Ano daw ito? Mukhang kahinahinalang tao ito. Siya na ba si Pedro? Pero pinigilan siya ng kasama niya at sinubukan na magtanong. Napansin ng kalbo na mukhang kasamahan nila ito. Dala-dala ang isang cart. Sinabi naman ni G1 kay Pedro na maganda ang kanyang plano na magpanggap bilang mersenaryo. Pero hindi daw ito sapat. Matatalas ang instinct ng mga dating sundalong mersenaryo. At ganoon na nga, pinatigil nila si Pedro. Pinataas ng isang mersenaryo ang kamay niya at binyantaan na babarilin ito kapag gumalaw siya. Sa isip ni Pedro ay tama si G1. Kailangan niyang malagpasan ang mahirap na checkpoint na ito bago makarating sa port. At sigurado din siya, na kapag pumunta siya sa checkpoint na ito, ay tatanungin siya ng mga bantay. Tatanungin siya nito kung ano ang password. At ganoon na nga ang nangyari. Biglang nagsalita ang isang bantay at binanggit ang isang salita. Knife. Kahit si G1 ay nabahala na din. Imposible na malalaman ni Pedro ang sagot dito. Mas mabuti pang tumakbo na siya ngayon. Pinagpawisan din si Kageo. Ang mga salitang ito o ang password ay isang pamamaraan ng mga sundalo para malaman kung sino ang kanilang kakampi o kalaban. Kung tama ang sagot ng isang hindi kakilalang sundalo sa isang tanong, ay maituturing na kakampi siya. Pero kapag hindi ay siguradong kalaban ito, paano daw kaya malalaman ng kanyang master ang password sa tanong ng mga mersenaryo? Walang paraan para malaman ni Pedro ang password kung biglaan itong itanong sa kanya. Sinabi ng isang bantay na tatanungin niya ito ulit. Ano ang sagot sa knife? Kapag daw hindi ito nakasagot sa loob ng 3 segundo ay babarilin niya ito sa ulo. Nagsimula na nga siyang magbilang mula sa 3. Kahit sila G1 at Kageo ay walang magawa. Napakadelikado na nito. Kapag nagpatuloy ito ay pati si Thaddeus ay malalagay sa panganib. Kahit nakatutok na sa ulo ni Pedro ang baril ay parang tila kumpiyansa pa rin ito at walang takot. Hanggang sa umabot ang bilang sa 1 at napagdesisyonan na nilang paputukan si Pedro. Pero biglang sumagot si Pedro na kahit si G1 ay hindi makapaniwala sa narinig. Jeans. Ito ang sagot ni Pedro. Natahimik ang lahat sa kanyang sagot. Biglang nagsalita ang kalbo at sinabi na mabuti kung ganoon. Pero bilang parte ng identification kailangan niyang banggitin ang kanyang pangalan at kung ano ang kanyang papel sa grupo. Sinabi ni Pedro na siya ang isang agent na responsable sa operasyon na ito. Ang pangalan niya ay Klein. Nakangiti at kumpiyansa niyang sinabi ito sa dalawa. Kahit sila Kageo at G1 ay di makapaniwala kung paano nalaman ni Pedro ang sagot sa katanungan ng mga mersenaryo. Imposible daw niya itong malaman maliban na lang kung siya ay parte mismo ng mersenaryo. Pero napangiti lang si Pedro. Ang mga password ay knife and jeans. May isang paraan para malaman niya ito. 30 minuto ang nakakaraan nang sinimulan niya nagkanyang plano. Nilapitan niya ang isang mersenaryo. Tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya at sino siya. May maamong mukha na sinabi ni Pedro na siya ay pinadala at inutusan lamang ni Philip para magdala ng mensahe. Si Philip na leader nila? Mensahe. Anong pinagsasabi daw niya at anong mali sa kanyang damit? Biglang binanggit ng mersenaryo ang salitang knife. At dito napagtanto ni Pedro na ang katanungan ay knife. Pero napakadali niya lang na niligpit ang mersenaryong iyon at kinuha ang kanyang damit. Ang sunod na hakbang ay kailangan niyang malaman ang sagot sa knife ngayong alam na niya ang katanungan. Simple lamang ang ginawa ni Pedro. Nagpanggap siya bilang isang mersenaryo at nagpanggap na naghihinala siya sa kasamahan kaya tinanong niya ito. Agad na sumagot ang kasama niya ng mga katagang jeans. At ito ang paraan paano niya nalaman ang sagot. Nakangiti lang si Pedro. Sa isip niya, ito ang paraan para mapagsamantalahan ang kahinaan ng sistemang ito. Inulat din ng mga bantay kay Philip na walang problema. Isa lamang sundalo na nais umalis sa kanyang pwesto para magdala ng card. Dagdag pa ng bantay ay wala namang kahinahinalang mga tao sa checkpoint at lahat ng mga shadowmen na nakita sa lugar ay niligpit na din. Pero bigla naman nagtanong ang bantay kay Pedro at narinig ito ni Philip. Bakit daw ito may dala ng maraming equipment at mukhang mabigat ang dala nitong cart? Nang marinig ito ni Philip ay sigurado na kaagad siya. Agad niyang pinag-utos sa 2 bantay na barilin ang taong yun. Nagtaka naman ang bantay. Bakit naman daw biglaan? Pero sinabi ni Philip na barilin na ngayon din. Kung papasok ka sa loob ay normal na marami kang dala sa cart. Pero kapag lalabas ka ng checkpoint ay dapat wala ng laman ito.
At doon ay nabuking kung sino nga si Pedro. Sumigaw ang isang bantay. Polanan ng bala ngayon din. Pero bago pa man siya makapagpaputok ay napakabilis ng sumugod si Pedro sa kanya. Walang hirap niyang pinabagsak ang dalawang bantay na hindi nagpapaputok ng baril. Walang magawa si Philip kung hindi marinig sa radyo ang mga sigaw ng kanyang sundalo. Agad na niradyuhan ni Philip ang lahat na pangkat at pinag-utos na ipadala ang lahat na puwersa nila sa port at sa mga daanan papunta doon. Isarado din nila ang area na walang bangka ang makakapasok. Nalagpasan nga ni Pedro ang checkpoint pero napahanga siya sa talino ni Philip bilang isang strategist. Nagawa niyang malaman kahit lang sa napakaliit na clue. Tumakbo na si Pedro dala ang cart kung saan niya nilagay ang katawan ni Thaddeus. Alam niyang papunta na ang backup na mga sundalo. Kailangan niyang mas bilisan. At doon nga sa port kung saan papunta si Pedro ay napupuno na ito ng mga mersenaryo. Nag-oobserba si Pedro sa hindi kalayuan at nasabi sa sarili na malaking problema ito. Wala ding ibang daanan papunta sa bangka nila kung hindi ang port na ito. Kahit ano paman ay wala din naman siyang magagawa o mapagpipilian. Tiningnan niya ang kariton na dala at humingi ng paumanhin kay Thaddeus. Ilang sandali pa ay napansin ng ilang bantay na may paparating. Si Pedro na ba ito? Hindi. Isang kariton na tila maraming laman. Nasaan daw si Pedro? May nakakita daw sa kanya na may tinutulak kanina. Ano daw ba ang pinaplano niya? Pero wala silang kaalam-alam na si Pedro ay nasa likod na pala nila habang abala silang tumitingin sa kariton. Isa-isa silang pinabagsak ni Pedro gamit ang kanyang skills sa paggamit ng baril at sa close quarter combat. Walang magawa ang ilang mga mersenaryo sa kanya. Sumigaw naman ang isang sundalo at sinabi na huwag silang magpanik. Dahan-dahan daw silang umatras at magpatuloy lang sa pagpapaputok. Pero bago pa man matapos ang kanyang sinasabi ay agad na siyang tinamaan sa ulo. Isa-isang inubos ni Pedro ang mga bantay nang walang kahirap-hirap. Bigla siyang naubusan ng bala ng akma itong magpapaputok pero napakabilis niyang kinuha ang mag-asi ng isang sundalo at kinarga sa kanyang baril. Kati ang mga mersenaryo sa itaas ng mga container ay hindi nakaligtas sa kanya. Napakatinding bakbakan ang nangyari sa port na yun. Makalipas ang ilang sandali ay tumawag muli si G1 sa kanya. Ano na daw ang nangyayari? Kumusta daw siya? Buhay pa siya. Bigla naman siyang pabirong sinagot ni Pedro na tila mukhang nagmamadali si G1 na mamatay na siya. Kita sa eksena na pinabagsak lahat ni Pedro ang mga bantay. Sinabi naman ni G1 na nagbibiro lang siya. Matagumpay nga na nakasakay si Pedro sa bangka at mabilis itong bumabiyahe palabas sa teritoryo ng Kowloon. Sa loob ay ang katawan ni Thaddeus na walang malay. Kinumusta ni Simon si Pedro pero sinabi ni Pedro na huwag silang mag-alala sa kanya at pagtuunan ng pansin si Thaddeus. Pinag-utos ni Simon sa tauhan ni G1 na lapatan ng paunang lunas si Thaddeus. Sandali. Kaya niyang lapatan ng paunang lunas si Thaddeus pero hindi siya sigurado kung makakaligtas pa daw ito. Masyadong malubha na ang pinsala sa baga nito dahil sa pneumothorax. Malaki ang posibilidad na hindi na mabuhay ang batang ito. Maliban na lang kung may isang napakagaling na surgeon na kayang mag-opera sa kanya. Sinabi ni Simon sa kanya na wala siyang alam sa mga ito pero kailangan nilang pumunta sa hospital sa pinakamabilis na takbo ng bangka. Pero ayon sa matanda ay kahit pumunta sila sa mga hospital ay siguradong haharanggan ito ng glory at malalaman ang lokasyon nila. Wala din silbi kahit bilisan pa nila. Sino daw ang doktor ang kayang kumalaban sa glory? Pero biglang sinabi ni Pedro na hindi lahat. Pero merong isang tao. Ang taong ito ay kayang operahan at iligtas si Thaddeus. Naniniwala siya sa kakayahan ng doktor na ito. Tila nabigla si Simon sa sinabi ni Pedro. Huwag daw sabihin na ang taong tinutukoy niya ay ang iniisip niya. Tama saad ni Pedro. Walang iba kung hindi ang isa sa pinakamagaling na surgeon, si Nathaniel. Ano kayang ibig sabihin ni Pedro na si Nathaniel ngayon siya mismo ang tumapos dito? Sa port naman kung saan nanggaling sila Pedro ay huli nang dumating si Philip. Nakita niya kung ano ang ginawang pinsala ni Pedro sa kanyang mga tauhan. Agad niyang siyang may tinawagan at sinabihan na kailangan nilang magkita ngayon din. Ito ay si Disciple Mateo. Abangan po natin mga ka-recap ang kaabang-abang na mga eksena sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!